Ngayon ay nag-aalab ang aming pag-uusapan ng ating isa sa pinakamagaling na leader sa Pilipinas. Hindi ko na patatagalin ang ating Congressman Dante Marcoleta. Ayun. Kong Dante, how are you po? Magandang araw. Live na po tayo. Again, thank you so much sa iyong time na nabigay niyo po dito na makapanayam namin kayo at kasama ang milyon-milyon nating kababayan. How are you po? Lahat ng mga sumusubaybay sa ating gagawin ngayong araw. Correct. Kung kumusta ang weather natin dyan? Grabe yung nangyari po no, na sakuna sa ating mga kababayan. Kumusta tayo? Kumusta? Makulimlim pa rin at nagbabadya pa rin ang pagdating ng sana'y wag ng mas masamang panahon. Yeah, grabe po, ano, nakakalumo. But anyway, ngayon, gusto po namin malaman sa inyo dahil ang mga tao ay naglo-look up sa inyo. Sabi nga po nila, iilan na lang ang mga natitirang namumuno sa ating gobyerno na mapagkakatiwalaan at mayroon talagang pagmamahal sa bayan. Kayo po, nakita namin dyan sa congressional hearing, sa bababang kapulungan na talagang ipinaglalaban nyo yung tama sa ating para sa ating mga kababayan. Ano po yung naghimok sa inyo? O ano yung nag-inspire sa inyo para kayo ay ipagpatuloy ang inyong pag-aalab para sa bayan sa Senate naman po? Marami kasing nananawagan Ms. Maharlika na tayo'y magpatuloy pa sa paglilingkod sapagkat alam naman nila na matatapos na yung termino ko by next year. So sabi nila, baka naman mas kinakailangan siguro magkaroon naman ng quality ang ating Senado ngayon. Ganun ang pagkakasabi nila sa akin, Ms. Maharlika. So tinanggap ko yung hamon nila. Wow. So kung ano yung passion mo, I mean, in terms of helping more sa taong bayan, I mean, you as a congressman, di ba? Ano yung magiging tututukan mo pagdating po sa, we're looking forward sa Senado po. Ano yung magiging tututukan mong issue? Ang pinakauna sigurong matututukan dapat, Ms. Maharlika, ay yung napabayaang sa matagal na panahon. Ito yung pagtutok sa pagpapatupad ng maraming batas na nagawa ng Kongreso. Kailangan ay malaman mo na marami rin namang nagawang mabubuting batas ang Kongreso. Ngunit, ang pinaka-problema rito ay walang nakatutok tungkol doon sa mabuting pag-i-implement o pagpapatupad ng mga ito. Nasasayangan ako sapagkat napakahirap gumawa ng batas. Hindi lamang sa napakatagal ng panahong gugugulin mo, napakagastos niyan, conforme sa taon o maring terminong gugulin mo para maisakatuparan ng isang batas. Pagkatapos na ito'y magawa bilang isang batas, hindi naman nakatutok ang Kongreso doon sa tinatawag na oversight function. Kasi hindi lang paggawa ng batas, Ms. Maharlika, ang pananagutan ng Kongreso, mapa-Senado, mapa-Kamara. Kung hindi yung kanyang tungkulin, natutukan din at gabayan at siyasatin yung tamang pagpapatupad ng mga batas na nagawa. Napakarami kasi, palagay mo, yung ating EPIRA, ito yung aking matagal nang ipinaglalaban. Yung EPIRA ay isang batas tungkol sa reforma sa kuryente. Ang declared policy nito, Ms. Maharlika, is to ensure the reliable and affordable supply of electricity. Yun ang pinakatuntunin. Yun ang pinakalayunin ng batas. So pag sinabi mong reliable and quality supply, dapat walang brownout. Lalong-lalo na kapag sinabi mong affordable, dapat abot kaya. Ang batas na to, Ms. Maharlika, ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggang ngayon, ang Pilipinas pa rin ang pinakamataas ang rate ng kuryente sa buong Asia. Sa mga tweet, habang hindi natutupad yung affordable rates of electricity, there will be continuing violation of this law. Hindi nakatutok sapagkat
na karapat-dapat na ibigay para sa mga consumers. Kung minsan siya yung nare-regulate, Ms. Maharlika. Halimbawa sa sakahan, Ms. Maharlika, napakarami din nating magagandang batas na naisulong dyan. Hindi lang naman ako, hindi ko sinasabing kine-claim ko lahat ito. Kung hindi, maraming mga batas ang nagawa in the past. Halimbawa, meron tayong batas na nagagaranti ng presyo ng palay. Bakit hanggang ngayon ay wala namang guarantee ang presyo ng palay? Meron tayong batas na sana yung mga mekanismo, yung mga makinarya at mga equipment pangsakahan ay dito na nagagawa. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Nag-i-import pa rin tayo. Meron ding batas na yung pagtatamnan ng staple food, yung palay, ay kailangan merong dedicated na space yan. Ngayon, naglipa na yung tinatawag na land reclassification, land conversion. Napupunta na ko sa kung anong paggamit. Sa ngayon ay nakokompromiso pati yung ating production output para sa palay. Kaya ang nangyayari, nag-i-importa na lang tayo. Meron ding batas na sinasabi na yung total loanable fund ng isang bangko, mapa-public man yan o mapa-privado, yung 25% ng kanyang loan portfolio, dapat na ipapautang mo yan sa mga magsasaka at sa mga agrarian reform beneficiaries. Pero kung susuriin mo, 4% lang ang naipapahiram ng mga bangko na yan. Napakaraming mga batas na magaganda. Halimbawa, Local Government Code, Madam Maharlika, ang Local Government Code o Republic Act 7160 ay naipasa 33 taon nang nakararaan. Ang hindi alam ng higit na nakararami sa ating mga mamamayan ngayon, for example, yung mga barangays, meron tayong mahigit na 42,000 barangays ngayon. Ngunit hindi nila alam na sa bilang na yan, 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa. Ibig sabihin, yung 98% ng mga barangay ay gumagapang. Samantalang ang layunin ng batas ay to make all local government units self-reliant. Kaya nga ang tawag nila dyan ay merong mga devolution, merong decentralization, merong autonomy, para sa ganun sila-sila ay magkaroon ng katatagan para makatayo sa sariling paa. Ngunit hanggang ngayon, after 33 years, bakit 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa? Kung hindi ka Barangay Forbes Park, kung hindi ka Barangay Magallanes, kung hindi ka Barangay White Plains, kung hindi ka Barangay Barrio Capitolio o Barangay Holy Spirit o Barangay Katiklan kaya. Gumagapang lahat ng mga barangay natin. Napakarami ko sasabihin sa iyo, kaya ito yung una kong gagawin. Kailangan magkaroon ng malakas na oversight function ng Congress sapagkat gawa na tayo ng gawa ng magagandang batas, hindi naman pinakikinabangan sapagkat ang pagpapatupad ay hindi naman sinusunod at walang nagbabantay.